Ano ang pinakalayunin ng Kristiyanong pamumuhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Ito, tinatalakay po natin sino ang Diyos. Ano po ba yung pundasyon ng Biblia? Yun po ay walang iba kundi ang ating Diyos. Sa first verse of the Bible pa lang sinasabi, in the beginning, God created all things. Kaya po yung pinakaunang devotion natin ngayong taon ay God is the foundation of everything. So 5 po itong pinakaunang devotions po natin, no? God's existence, foundation of everything. Number 2 po, God's essence, love within Trinity. Pangatlo po, God's character, loving and relational God. At para po sa ngayong araw, God's creativity, image of God. Sabi po sa Genesis 1, verse 26 hanggang 28, i-highlight ko lang po yung mga pinaka-importante na gusto kong bigyan natin ng pansin. Una po, sabi dito, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. So, bakit po tayo nilikha ng Diyos? Ano yung purpose? Bakit tayo nilikha ayon sa kanyang imahe? Kung nyo, naging kultura nyo yung sigawan, hindi maka-Diyos yan. No? Kung yung kultura ng pamilya nyo ay lagi nagsisiraan, lagi nagsasakitan, hindi maka-Diyos yan. At hindi yan yung intensyon ng Diyos sa iyong pamilya. Ang gusto ng Diyos sa iyong pamilya, tularan ang ating Panginoong Jesucristo at ma-restore yung pagmamahalan, pagrerespetuhan, paggagalangan sa isang pamilya. You have to have a godly family, godly culture in your family. So, kailangan po mag-multiply yan. Again, ang plano ng Diyos from the very beginning, punuin yung buong mundo ng mga taong merong godly culture, godly families, godly nations. Yan po yung original plan ng Diyos na nire-recover ngayon. Ano yung purpose? Bakit tayo nilikha ayon sa kanyang imahe? Upang tayo'y mamahala. Now, pumunta po tayo sa verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. And verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth. Pag pinag-usapan po natin yung image of God, yung imahe ng Diyos, malawak po yan at pag inaral po nating mabuti, ano ba yung image ng Diyos na meron tayo? Kasi sabi sa Biblia, God created us in His own image. So pang isang semester po ito na kumbaga sa seminary, siguro isang semester to, no? Tinatalakay lang yung image of God. Now, nilikha tayo ayon sa imahe ng Diyos. So ano ba yung mga kabilang sa imahe ng Diyos? Magbibigay lang po ako ng 3 halimbawa. So God's image in us includes, number 1, capacity to think morally and reasonably. Tayo po mga kapatid, meron tayong kakayahan. Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na mag-isip at malaman kung ano yung tama at mali. Nung ginawaan ng Diyos ang sila Eva at Adan, meron silang ganong consciousness, meron silang ganong awareness. Alam nila kung ano ang tama at mali. Kumbaga yung pinaka-technical term niyan ay ethics. Knowing what is right from wrong. So, ano ba yung ethical? Ano ba yung tama? Ano ba yung dapat gawin? So tayo po, meron tayong ganun eh. Sa puso natin, sa kaibuturan ng puso natin, merong salitang ought. Ano yung ought? Dapat. What ought to be done? Ano yung dapat gawin? Ano yung mali? Ano yung tama? So meron po tayo nun. We have the capacity to think morally and reasonably. Reasonably, logically. Alam niyo po, tayo lang yung sa mga, mga creatures dito sa planeta natin. Tayo lang yung gumagamit ng reason. We reason. Yung mga hayop po kasi, they just react according to their instinct. Kung anong instinct nila. Yung leon, kakain ang deer yan, no? Hindi yan magre-reason out. Hindi yan maggagawa pa ng mga reasoning. Bakit ako kakain yan? Tama bang kumain ng usa o hindi?
Walang ganun. Basta kakain ng usa yan, instinct yun. Yung mga hayop, lahat sila nagpa-function, kumikilos, gumagalaw according to their instinct. Ang ibon, instinct niyang lumipad. Ang mga isda, instinct nilang lumangoy. Tayo were created in the image of God. We reason. May reason pa tayo. Gumagamit pa tayo ng logic. Gumagamit pa tayo ng mathematics, no? So, malawak po yan, pero isipin niyo po, yung mga tao, sila yung kakaiba sa lahat. Kaya nga po yung mga tao, mga likas sa kanilang maging mga builders, no? Architects, engineers, mga IT. Pag nagta-type ka pa lang sa keyboard ng computer mo o sa cellphone mo, nagko-compose ka na, you're building something, you're using your reason, kakaiba ka sa lahat ng nilikha ng Diyos. Yung mga hayop, walang ganon. Kahit yung unggoy, paharapin mo sa computer yan, kahit anong ituro mo dyan, random lang yan, no? Kung ano pipindutin yan. Pero tayo, meron tayong reasoning. We can compose. Pangalawa po, capacity to love, adore, and take dominion. Yung capacity nating umibig. Again, sa mga hayop po, yung pagmamahal ng inang ibon sa anak inakay, yun po ay instinctive. Pero tayo po ay hindi based on instinct eh. Based on affection talaga na nilagay ng Diyos sa atin. We have the capacity to love. We know what love is. And we have the capacity to adore. Yung adoration po, malawak din yan. You can adore God, you can adore a painting, or you can appreciate. Pansinin niyo po, pag humarap ka sa painting, ako po na-attract ako sa painting eh. Pag humarap ako sa painting, iba yung sense of awe and wonder and appreciation. Meron tayong ganun eh, yung tao. Meron tayong appreciation, na-appreciate natin yung art, na-appreciate natin yung kanta. Meron tayong, we adore things. We appreciate things. Yung art, yung music, yung filmmaking. So we adore and we take dominion. Yung take dominion, nandito po yan sa verse 26 eh. God created us in our image so that they may rule, para mamahala. So sa lahat po ng mga creatures, tayong namamahala. Meron tayong paggogobyerno sa government, sa bansa, paggogobyerno sa pamilya, paggogobyerno kahit sa mga organizations, businesses, paggogobyerno, pamamahala kahit na sa mga kitchen. Na pumunta ka lang sa kusina ng isang restaurant, merong pamamahala doon. Now, yung mga hayop po, sila ay instinctive lang. Kahit yung mga langgam, no? Nag-ooperate sila based on instinct na nilagay sa kanila ng Diyos. Sa atin po, we rule over all the earth. We rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So tayo yung apex, kumbaga sa mga land animals, may yung leon, sila yung predator, no? Tayo nandun sa apex, tayo na pinakamataas sa lahat ng mga creatures. Now, pangatlo po, we have the capacity to build families, cultures, and nations. Nung nilikha tayo ng Diyos according to His image, meron tayong capacity para mag-build ng pamilya. Anong kasunod po nun? Cultures. Kasi po pag ikaw ay merong pamilya, at ang sentro ng iyong pamilya ay ang Diyos, pati yung mga activities nyo, pati yung kultura ng pamilya, maka-Diyos din. At yung lalabas sa pamilya nila Eva at Adan, mga maka-Diyos na mga bansa. Okay? Maka-Diyos na mga bansa. Yan po yung original na intention ng Diyos sa simula't simula pa. Nung nilikha niya po si Adan at Eva, ang intention niya ay mula kay Adan at Eva, mabuo ang iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga tribo, iba't ibang mga bansa, at lahat sila ay merong maka-Diyos na kultura, maka-Diyos na lifestyle. Lahat ng iproproduce nila ng mga kanta, mga sayaw, ng mga movies, ng mga architectural beauties, no? Lahat ng yon maka-Diyos. Kaya intention niya ng Diyos from the very beginning, yung buong mundo mapuno ng image of God. Na lahat ng ginagawa ng tao based on the image of God. Ano ba yung image of God? So, we have the capacity to build families, cultures, and nations. Sipin niyo po si Lord, inilikha niya si Adan at Eva, pero wala pang mga nations, wala pang civilizations. Now, ang nasa isip ng Diyos, okay, Adan at Eva, kayo ang magsisimula ng civilizations, ng iba't ibang mga kultura.
iba't ibang mga bansa. So yan po yung included sa image of God. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, no? Kung tayo ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Number 1 po, mind God's own business. Alam niyo po yung kasabihan na yun, sa mga mahilig sa mga pakialam ng buhay na may buhay. 'Di ba? Sinasabi, mind your own business. So tayo po, kung nauunawaan natin na we are created in the image of God, pati pala yung isip natin, dapat na poporma yan, na ipoporma, na imomold according to the business of God. Ano ba yung plano ng Diyos talaga dito sa mundo? Ano yung plano ng Diyos sa creation na ito? Yung isipan natin, ina-align natin sa plano ng Diyos. Kaya nga po tayo nagkaroon ng Bible Characters Edition para maunawaan natin yung buong Biblia, mai-align natin, ma-renew yung ating isipan ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos dito sa kanyang nilikha sa buong creation. So, mind God's own business, have Christ-like mind. So, ano po ibig sabihin nito? Yung isip ng ating Panginoon Jesucristo ay dapat maging isipan natin. Tularan natin si Kristo bilang siya po yung exact image of God. Alam niyo po bakit tayo napunta rito sa, kopyahin natin si Jesus? Kasi po yung image of God dito sa Genesis 1:26 to 28, ito po ay naging broken. Sinira natin to eh. Nasa atin pa rin yung image of God, pero sinira na natin. Kaya nga yung magandang pamilya ng disenyo ng Diyos, sinisira natin. Nagkakaroon ng mga broken families. Yung mga movies na pwede nating i-create, sinisira natin, ginagawa nating mga bastos at mga walang kakwenta-kwentang mga movies, no? Pero hindi yan yung intention ng Diyos from the very beginning. So yung image of God na nasa atin, kung saan natin ginagamit, puro sa kasalanan at kamalian. Kaya sabi ng Diyos, okay, anak, Jesus Christ, susugo kita para makita ng mga tao kung ano ibig sabihin ng image of God. So si Jesus po, yung exact image of God. Para yung mga tao, tularan si Kristo. Kaya tayo mga Kristiyano, yun po yung goal ng ating buhay. That's the main goal of the Christian life. Kaya po sinimulan natin itong devotion natin sa tanong na, ano ba yung pinakalayunin? What's the main goal of the Christian life? The main goal is to recover the image of God in us through Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung image. Magbasa nga po tayo ng mga ilang talata, no? Sabi po rito sa Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Kaya po tayo inutusan ng Biblia na sa pamamagitan ng Santong Espiritu, natularan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 29, ito po yung plano ng Diyos sa atin. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Gusto po ng Diyos na ibalik tayo sa original nating imahe. At yun po ang imahe ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Number 2, mold your image into the image of Christ. Actively, minomold natin yung image natin upang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. We do that actively. Pero, tandaan natin, it is ultimately the work of the Holy Spirit. Kaya pag sinabi nating mold your image into the image of God, in the image of Christ, ang ginagawa natin everyday, Banal na Espiritu, tulungan niyo po ako. Nagpapasakop tayo sa pagkilos ng Santong Espiritu. Lagi nating sinusuko yung ating buhay sa pagmomold ng Santong Espiritu upang tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3 po, multiply godly families, cultures, and nations. Yung ating pong mga kultura sa pamilya, yan po ang magbabago ng kultura sa society at eventually ng bansa. Now mga kapatid, kung ikaw ay may yung family culture, yung family culture nyo, dalawa lang yan. Either it is godly or ungodly. Makadiyos o hindi makadiyos. Kung yung pamilya sa pamagitan ng Ebanghelyo at ng ating Panginoon Jesucristo, at yan po ang pag-aaralan natin sa loob na 1 taon. Now para po sa ating discussion, what are your thoughts on the idea that Christ-likeness is the goal of Christian life? At tayo po'y manalangin. Lord, sometimes I forget how carefully you made us. Thank you for creating me with purpose and for placing your image in me.
even when I don't always live like it. Forgive me because I always fail to live up according to your standard. But I praise you because Jesus lived the perfect life for me. I am in Christ, and Christ is in me, the hope of glory. Please let your Holy Spirit mold me. May Christ be formed in me, for he is the perfect image of God. May Christ-likeness multiply in the world. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. Maraming salamat po kay Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin ito.